kailan nag-change yon to be the prim and proper Therese na nakikita natin ngayon? Siguro po ng mga nasa grade 5, grade 6 na ako. Early, because Before high school. Hindi ko po alam eh. Bigla na lang talaga ako naging mahiyain. ikaw naman, Kanata, what was it like growing up in Occidental Mindoro? Meron ka din bang kulit side tulad ni Therese nung bata ka? Or ano na to, nonchalant na as is? Ako po nung bata ko, hindi naman ako makulit. Ganito na po talaga ako. Pero po nung pandemic, after pandemic, napansin ko po na medyo kumapal yung mukha ko nun. Yes, like, naging active po ako sa mga activities sa school. Coming out of your shell na, kumbaga. And then tama ba when you were in grade 5, it was when your mom started working abroad? Is that correct? Yes po, tama po yun. Pero before niya po mag-abroad, hindi ko na po talaga siya nakakasama madalas. Kaya laking lola talaga. Ngayon na, syempre, mas nasa Manila na kayo, you're going to do distance learning here, pareho na kayo nag-explore to do mga workshops. Ano yung pinaka na-miss nyo back in Camsur, back in Mindoro? Nasa bahay lang, na relax ka lang, wala kang iniisip. Kasi mas dumagdag yung responsibility ko. Siyempre, may mga kailangan nang gawin. Tapos, iba na din ka po kasi, ano na kami, public figure. Ikaw naman, Ako Kanata. naman po, yung pinaka nami-miss ko doon, kasi super simple lang po talaga ng life namin doon. Yung lola ko, Ilocana po kasi siya. Halos araw-araw ulam namin gulay. Okay, meron tayong next pictures na ipapakita. Years later, ito na ang, ayan na nga yung kwentong lola. Although, you're still a baby girl there, Therese, ito si Kanata is with bigger lola. Kwentuhan mo naman kami about this day, Kanata. Yan po yung time na nag-moving up po ako ng senior high. Ito lang po yan. Yung katatapos lang yan. Yung day po na yan, naiyak talaga ako kasi dyan ko lang naranasan mag-graduate. Kasi nung elementary pandemic, hindi po ako nakaranas umakyat ng stage. Oh, congratulations. Yes And I'm po. sure proud na proud si Lola. Ikaw naman, Therese, can you tell us a bit about the picture? Can we flash it again? Kasi yung kay Therese medyo mas throwback. Yung kay Opo. Kanata is a bit recent. Yung kay Therese, this is your Lola. You Opo, were yung also Lola. very young nito. So this is Lola. Ikaw close ka din kay Lola. Yes po. Super close talaga ako sa lola ko before. Pero hindi ko alam yung story niyan. Because it was very long Opo, ago. pero before kasi nung buhay pa yung lolo, palagi ko talaga po siya kasama. After school, susunduin ako nung mayaya kong kasama, yung driver. Tapos susunduin na namin yung lola ko sa farm. Okay. Tapos doon na kami magdi-dinner. Ganun lang po yung life namin. Super simple lang siya na palagi ko lang kadikit yung lola ko. Oh, growing up. Pero ano yung, I guess, isa sa mga bagay na nasabi niya sa'yo or binili niya sa'yo ever na hanggang ngayon dala-dala mo? Kasi before pa lang talaga, kikay na ako. Tapos natatandaan ko nun, meron siyang heels, white heels siya. Rumarang pa ako sa harap ng lola ko. Sinusuot ko siya. Tapos yun, tuwang-tuwa siya sa akin. Kasi ever since pa lang talaga po, gusto ko na yun sa pagmamodel. And syempre, sa mother ko, nakikita ko nagme-makeup, kikay, Barbie, and everything. Ganun talaga po ako lumaki. Kami pares, hindi ko din po yung na-expect na makakarating ako dito. Oh, shucks. I'm sure proud na proud si Lola ngayon. Okay, eto na. Last photo, please. Siyempre, ito naman ang mga mommies. I know that your mom is here also. Super supportive. Gaano ka importante sa'yo, Therese, na parang through all the years and now dito sa new chapter na grabe yung support ni mommy sa'yo? Actually po, I'm very grateful. And lately ko din lang na-realize lahat. Kasi nga po, nagrebelde ako and all. And hindi ko maintindihan yung love na binibigay niya sa akin. Kasi, syempre, kailangan niya ako bigyan ng tough love. Kasi wala nga akong father. So, parang siya na yun, nagiging father ko and mother at the same time. Actually, a lot of people are able to relate nga to that story kasi madami, me included, pag teenage years, may rebelde face na talaga. Yes po. Kung ano yung sinabi sa'yo, gagawin mo yung opposite nun. Yes Parang po. hindi ko lang paano gusto patunayan sa sarili natin. Pero I guess you are proof na pwede talagang mamend. The relationship can still be better even after may pagsubok na Yes gano'n. po. Oh, ikaw naman, Kanata, how
Kasi syempre, you said laking lola, and then your mom, she worked abroad. Paano ninyo, I guess, now that you're older? Ang relationship po namin ng mother ko, syempre, mother-daughter, hindi lang po yun. Besties din kami. Yan po yung nakakatuwa. Kasi po, di ba, yung iba, yung hindi sila makapag-open up sa mother nila. Ako po, mas okay ako mag-open up sa mother ko kaysa sa lola ko. Pero anong age ka na nung parang yun nga, nag-start na kayo maging mas close, mas besties ni mommy mo? Natatandaan ko po kasi nung galing kami ng Manila ng lola ko, tapos umuwi ako dito. Tapos nakita ko yung mother ko, hindi pa po talaga kami close noon. And then, na-develop lang po yun nung sa, di ba po sa bukid nga kami, tapos yung mother ko sa bayan. Lagi lang po ako nasa bahay, tapos pag bumibisita yung mother ko, doon na nagsimula na tuwang-tuwa ako kasi, oh my gosh, may laro. Dahilan kung bakit nakakalakwat siya ako dati. Oo, no matter the circumstances, no, iba't iba ng mga challenges as we can see. Pero meron pa rin talagang way para ma-repair ang mga relationships na dumaan sa mga pagsubok. Maraming salamat, Teresa and Kanata, for spending your time with us dito sa Beacon naman ang ating mga teenagers, if you look at them, di ba? Super beautiful, parang they have everything together, but syempre they're so open na gilas sa hardcourt ng college volleyball. At syempre, magpakatotoo sa loob ng bahay ni Kuya. Let's welcome to the show, Dylan Iturralde!